Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Pakiclick nyo rin din po ang notification button para every time na magla-live tayo, manonotify kayo. So, pag-usapan natin ang katangahan, ang kabubuhan, at pagiging makitid na utak ng mga Duterte de Hard supporters pagdating po sa kung ano ang maaring maging kahinatnan ni Rodante Marcoleta sa pagtanggap niya ng donasyon sa eleksyon bago mag-eleksyon na hindi pa niya dineclare sa kanyang sose. At yung sinasabi na bakit si Marcoleta lang daw ang maaaring posibleng makasuhan ng plunder. Bakit daw po si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi kakasuhan ng plunder? May mga nakita tayo ng mga write-ups, mga kababayan, na makakatulong upang ipaliwanag kung ano ang kaibahan ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Rodante Marcoleta. So pag-uusapan natin dito na malaki po ang kaibahan. No? Although parehong tumanggap ng donasyon, pero may pagkakaiba. Kaya kung ikaw Duterte de Hard supporters, matino ka, huwag mong sabihin dapat kasuhan si Pangulong Bongbong Marcos katulad ng sasapitin ni Rodante Marcoleta. Kasi yun ang pinag-uusapan eh. Kaya nga po, itong si Rodante Marcoleta, nagpahiwatig na sa kanyang social media na willing daw po siyang magpakulong. Kaya lang, nadadamay ang mga Iglesia ni Cristo na walang kamuwang-muwang. Now ngayon, sa mga nanonood po dito, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang panig ng mundo, si PBBM po ay pribadong individual. Panahon na siya po ay tumanggap ng donasyon. Okay? Nagagamitin niya sa kanyang eleksyon. Now, itong si Rodante Marcoleta, nung tinanggap niya ang donasyon, siya po ay public servant. Kasi po siya ay incumbent congressman ng Sagip Party List. Ang sinasabi kasi ng mga Duterte de Hard supporters, bakit lamang si Rodante Marcoleta ang kakasuhan? Hindi naman po dapat na si Rodante Marcoleta lang. Dapat si Pangulong Bongbong Marcos din. Pagdating po sa usapin na may kinalaman sa donasyon-donasyon. So si Pangulong Bongbong Marcos during that time, noong 2022, nung tumanggap siya ng mga campaign donors, siya po ay isang pribadong individual. Hindi po siya humahawak ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno. Kaya bilang isang private individual, hindi po siya saklaw ng anti-graft law para po sa publiko na mga empleyado. So hindi mo siya pwedeng kasuhan ng plunder. Okay? Dahil po sa pagtanggap ng donasyon mula sa mga pribadong individual dahil private citizen po ang presidente during that time. At lalong hindi siya pwedeng kasuhan katulad ng maaring sapitin ni Marcoleta dahil he fully declared yung 624 million sa kanyang sose. So dahil dyan, yung donasyon na yon na opisyal niyang ginasto at tinanggap bilang political trust fund, okay, ay hindi po galing sa kanyang personal na yaman. So, wala pong reason para i-declare niya po yon sa statement assets, liabilities, and network. Maaring i-declare niya yon sa kanyang sose. Yung tinatawag na, yung contribution niya, i-declare niya yon sa kanyang sose. Hindi po i-declared sa kanyang statement assets, liabilities, and network. Now, mga Duterte de Hard supporters, makinig kayo. Unlike sa kaso ni Rodante Marcoleta, nung si Rodante Marcoleta tumanggap ng 75 million, January 25 yun he was a congressman.
noong 2025. Ginamit niya yon pondo sa kanyang eleksyon sa pagkasenador. Nagets na ninyo? Oh. So, sa ilalim po ng anti-graft law, okay, ang isang public official or public servant cannot accept, hindi pwedeng tumanggap ng multi-million na mga cash donations outside the official campaign period. Oh. Kasi pagbabasihan mo, mayroong mga precedents eh. Katulad niyan, gamitin mo yung Pinera Doctrine, no? In-argue doon na January 25, tinanggap ni Marcoleta ang mga donasyon at ginasto niya sa kanyang campaign bilang senador. So, if Marcoleta wasn't a candidate, then the 75 million was not a campaign donation. Oh, kasi sinasabi dito no na ginamit nila yung Pinera Doctrine to argue he was not a candidate. Yet, nung tinanggap ni Marcoleta, hindi daw po siya kandidato nung tinanggap ni Marcoleta ang 75 million. So kung hindi siya kandidato, hindi po siya dapat makatanggap ng campaign donation. Kasi hindi man siya kandidato eh. Correct? Sabi ni Marcoleta, binigyan ako dito ng 75 million ng 3 individual. Hindi pa naman po yun campaign period. So, hindi ko kailangan ideklara sa SOSE. So, ibig sabihin, kung yun ang logic ng kampo ni Marcoleta, mas lalong hindi dapat siya tumanggap ng campaign donation dahil hindi pa siya kandidato. So, it was illegal. Cash gift ang tawag doon. Ang public officials, hindi ka pwede, lalong-lalo na kung ikaw ay nakaupo, congressman ka, hindi ka pwedeng tumanggap ng 75 million na hindi mo gagamitin sa eleksyon. Kasi hindi pa naman election period. Pag tinanggap mo yon, mas lalong illegal. Alam mo kung bakit? Makukonsidered na yon as what we call this suhol. Makukonsider na yon as what we call this cash gift. Nagets ninyo, mga Duterte Dihad supporters? Kaya magkaibang situation ni PBBM at saka ni Rodante Marcoleta. If Marcoleta was not a candidate during the time, then the 75 million was not a campaign donation. So ano pala yun? Cash gift? Suhol? Bribe? Sitting congressman siya. Mas lalong illegal yun. And then, diniklara niya as zero sa kanyang SOSE and omitted the 75 million from his SALN. He now faces a non-bailable, what they call this, plunder and indirect bribery. Yon ang ikinakaso. Bakit? For hiding money that blows past the 75 million threshold. Plunder threshold. Hindi niya man diniklara sa kanyang statement, assets, liabilities, and network. No? 75 million, he omitted it from his SALN. So, pasok siya sa plunder. Kaya ang element ng plunder, 50 million ang threshold para makasuhan ka. Kay Sara, kay Marcoleta, sobra-sobra, 75 million. Na. At siya mismo ang nag-amin sa kanyang programa sa Net25. So kung titingnan natin ang ganitong instance, sinapit ni Marcoleta ito na siya po ay isang abogado.
Sa daldal niya na daldal, ano ang nangyari? Binisto niya ang kaniyang sarili. Kasi siya ang umamin. Intindihan nyo? Siya ang umamin. Sa kanyang programa, sa Net25. Indirect bribery. Dahil tinanggap niya bilang isang public official ang pera kapalit ng potensyal na pabor o impluensya mula sa kanyang posisyon. Kaya nga naharap siya ngayon, mahaharap siya sa non-bailable na kasong plunder at indirect bribery. Kung lusot man siya sa election ang tawag nito, lusot man sa election offense, doon po sa Pinera Doctrine, dahil natanggap niya yung pera, no? Natanggap niya daw yung donasyon before the official campaign period, sumablay naman siya sa anti-graft law. Kasi hindi lumitaw ang 75 million sa kanyang 2025 SALN. At dahil 51 million lang ang declared net worth niya. Noong 2025, 51 million lang ang declared niya. Hindi niya sinama yung 75 million. Pasok talaga sa plunder. Sa madaling salita, si PBBM ay sumunod sa public recording, and campaign funds. Yung 600 something million ni PBBM na donasyon, diniklara niya sa kanyang sose. Si Marcoleta, hindi. Kaya ibahin nyo ang sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Rodante Marcoleta. Kaya mali na isipin po ninyo na si PBB may tumanggap din ng campaign funds, campaign donation ng 2022. So bakit daw si Marcoleta lang ang may plunder case? Bakit si PBBM wala? Paano diniklara ni PBBM yung 624 million na contribution sa kanya, sa kanyang sose noong 2022? So walang anomalya sa kanyang SALN. Unlike Marcoleta, 51 million lang dineclared niya sa SALN niya. Nasaan po ang 75 million? Kaya pasok sa plunder. Inumit niya kasi ang 75 million sa kanyang SALN. So, yan po mga kababayan, mga kamunting tinig, huwag magiging ignorante. Lalong-lalo na yung mga Duterte Dayhad supporters dyan. At saka membro ng Iglesia ni Cristo, nga mga hangag. Huwag magiging ignorante. Pwede ba magbasa-basa kayo? Maraming mga post sa mga reliable sources sa social media na maaring kakapulutan po ninyo ng aral. Hindi masyado magpabida-bida. Hindi na suportahan nyo lang si Marcoleta. Hindi nyo man alam kung ano yung totoong kwento. Oplok. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, again, kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated sa kung ano man activity natin sa ating social media account na YouTube. At always kong sinasabi, ikaw at ako, ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Mabuhay!